Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, so ngayon inshallah, fiqh. Nandito na tayo sa chapter 7. Yung Babul Gusul, yung kabanata tungkol sa gusul. At tatalakay na natin nung nakaraan yung kahulugan ng gusul, hukom dito, at mga pangyayari na nagiging dahilan para maging wajib ang gusul. So ngayon inshallah, fi sifatil gusli wa kayfiyatuhu wa kayfiyatihi. Paano ba ang gusul? Kapag sinabing sifa, ito yung katangian ng gusul, kumbaga, at yung kayfiya, paano ginagawa. Kayfiya, yan, tandaan nyo yan, madalas mababanggit yan. Sifa, katangian, kayfiya, katangian. Kayfiya, galing ito sa salitang kayfa. Ano ibig sabihin ng kayfa? Paano. So, pag sinabing kayfiya, paano ginagawa ang isang bagay. So, yun siya. O, di nadagdagan na naman yung ano nyo. Ngayon lang, dahan-dahan lang, inshallah. So, sinasabi, lilgusli minal janabati kayfiyatan. So, meron daw dalawang paraan ng gusul. Kayfiyatu istihbab wa kayfiyatu ijza'. Yung kayfiya na mustahib o mustahab, kayfiya na mustahab, ano isa pang kahulugan ng mustahab? Jaiz o sunnah, di ba? At yung ijza, ibig sabihin, ano na, yung kumbaga, sapat na. Sapat na. Amma kayfiyatul istihbab, yung tinatawag na kayfiyatul istihbab, kaparaanan na mustahab, fahiya an yagsila yadayhi thumma yagsilu faraja. So yung sunnah, kumbaga ito na yung sinasabi ko rin dati na kamil. Yung guslun kamil, yung kumpleto ayon sa sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumpleto. Na pareho silang mag-aalis sa iyo mula sa hadath. Hadath akbar man o hadath asgar, parehong kayang tanggalin ng gusul, di ba? Halimbawa, umihi ka lang, tapos magugusul ka, pwede na yun, di ba? Kasi ang gusul, pwede siya sa hadath akbar, so pwede rin siya sa hadath asgar. Pero halimbawa, junub ka, tapos nagwudu ka lang, pwede ba? Hindi pwede. Dapat gusul, okay? So yung gusul, mas malaki, so mas malaki yung hadath na kanyang tinatanggal. Yung wudu, mas maliit, yung maliit lang yung kaya niyang tanggalin. So, sunnah na unahin hugasan ang dalawang kamay at hugasan ang maselang bahagi ng katawan, yung private parts. Walang binanggit dito na bismillah. Pero syempre, pwede mo rin sambitin yung bismillah bago ka maggusul, pero syempre nasa loob ka ng CR nito, isa-isip mo na lang, inshallah. O bago ka pumasok ng CR, magsabi ka na ng bismillah. Bago ka pumasok ng CR, magsabi ka na ng bismillah. Nangyari sa akin yon nung bago pa lang ako sa Islam, hindi ko alam eh. Natatawa na lang ako pag naalala ko yun. Di ba, pag magsi-CR ka, may dua. Allahumma inni a'udhu bika minal khubthi wal khaba'ith. Pagpasok ko doon, mag-CR ako. Lalabas ako gufranak. Doon ako sa labas magbibismillah, tapos papasok na naman ako ng CR para mag-wudu. Samantalang pwede naman pala na isa-isip na lang yung bismillah. Bago ginagawa nyo rin yun. Ikaw Michael, hindi naman. So pwedeng isa puso na lang bismillah. Inshallah. Pwede nga wala rin bismillah. So katulad doon sa natalakay natin, sa wudu, hindi wajib ang bismillah sa wudu. Kasi nangyari din sa akin yan, hindi ko pa alam nun eh.
Nagwudu ko, tapos matatapos na ako, sabi, hindi pa lang nakapag-bismillah, inulit ko yung wudu. So pwede pa lang hindi na ulitin yung wudu. Kasi hindi nga hindi talaga bahagi ng wudu ang bismillah. O sunna siya sa wudu. Sa nga hugasan ng maselang bahagi ng katawan, wama asabahu min al-ada, at anumang bahagi ng katawan na may dumi. Okay? Bawa, umihi ka rin, bago ka maligo, so hugasan mo yun, inshallah. Thumma yatawadda'u wudu'ahu lis-salah, at pagkatapos ito, gagawin niya yung wudu para sa salah. Yung kompletong wudu. Mula sa paghuhugas ng kamay, pero sinasabi ng ibang ulat na puwera lang yung paghuhugas ng paa. Okay? So gagawin daw ang wudu ng salah. So dito, maaari nating maunawaan buong wudu hanggang sa paa. Pero may mga ulat na sa wudu dito may iwan yung paa kasi mamaya mo na siya uhugasan sa dulo ng gusol. Okay? Thumma yaqudu biyadihi ma'an fayatakallala bihi sya'ra ra'sihi. At pagkatapos niya magwudu, so pwede na siyang kumuha ng tubig at huhugasan niya yung kanyang ulo. So kung merong shower, merong tabo, pareho lang. Basta mahugasan yung ulo, yung mga ugat ng buhok, ganon. Kailangan naabot doon, sikapin na umabot doon yung tubig, inshallah. Again din, mudakhilan asabi'ahu fi usuli sya'ri hatta yarwi basyarata. Ayun, bilanggit nga dito. So, sa paghugas niya ng kanyang ulo, dapat yung kanyang mga daliri ay aabot doon sa mga ugat ng buhok hanggang sa makapa niya, maramdaman niya yung kanyang balat sa ulo. So, ganoon ha. Okay palang kalbo. Hindi kayo mahirapan. Buhos ka lang ng buhos. Siyempre, kung maikli naman buhok mo, di ganun lang din. Basta ganun mo yung buhok mo, inshallah. Sinulit ko, ito yung gusul na kamil ayon sa sunnah. Thumma yahtawi ala ra'sihi thalatha hathayat. Pagkatapos ito, so yung tubig nga na yon, so bukod pa dito yung ibubuhos mo sa ulo mo, na 3 buhos sa ibabaw ng ulo. Kung ikaw ay may gamit na tabo. Ngayon kung nagsishower ka, so ganun na lang din. Kung isip mo na nagpapatulo ka ng tubig sa iyong ulo. Thumma yufidul ma'a ala sa'iri badanihi. At pagkatapos ito ay paagusin niya o bubuhusan niya ng tubig ang iba pa niyang bahagi ng katawan. At ito ay ayon sa hadith nga ni Aisha radhiyallahu anha, at ito ay hadith na muttafaqun alayhi, iniulat ni na Imam al-Bukhari at Imam Muslim. So ito yung kompleto na gusul. Amma kayfiyatul ijza, ito naman yung isa pang paraan, ito na yung tinatawag din na mujzi, kumbaga sapat na gusul. So ito nga na binabanggit ko dati, kung halimbawang merong ilog, tatalon ka doon sa ilog, sa intensyon, syempre na maggugusul ka, tapos syempre doon sa ilog, lumalangoy-langoy ka doon, o nasa tubig ka, sisinghot ka o magmumumog ka ng tubig din at sisinghot ng tubig, gusul na yun na may tuturing. Gusul na yun na may tuturing. Basta nabasa yung katawan mo. Katulad nga na nabanggit natin doon sa umpisa ng gusul. So mula roon, ito nga yung tinutukoy na kayfiyatul ijza. So yung mujzi na paraan ng gusul. An yaumma badanahu bil ma'i ibtidaan ma'an niyati li hadithi Maymuna wada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wudu'a al-janabah fa'afraga ala yadayhi fagasalahuma marrataini aw thalathan thumma tamadmad wastansya. So yung mujzi na gusul, ito ay ayon sa hadith na iniulat ni Maymuna. Hadith ito na iniulat ni na Imam al-Bukhari at Imam Muslim, na nakita niya raw
si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na inilagay, ay hindi inilagay. Wada'a Rasulullah. Kasi minsan may mga salita na titingnan mo rin yung konteksto. Okay? So dito may nilagay wada'a pero hindi wada'a ang kahulugan nito na wada'a na inilagay. Kumbaga, nagsagawa si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng wudu. Pagkatapos na siya ay maging junub at ibinuhos niya sa kanyang kamay ang tubig at hinugasan niya ito ng 3 ulit at siya ay nagmumog at nagsinghot ng tubig sa kanyang ilong. Wagasala wajhahu wa dira'ay at hinugasan niya ang kanyang muka at 2 forearm hanggang sa siko. Pag dira, sinasabing dira, ano yun? Mula sa kamay hanggang sa siko. Thumma afadal ma'a ala ra'sihi at pinadaloy ang tubig, binuhusan ng tubig ang kanyang ulo. Thumma gasala jasadahu at hinugasan ang kanyang katawan, pinaliguan ang kanyang katawan. Fataytuhu bil mandili falam yuridha. At inabutan ko siya ng towel, ng tuwalya, pero ayaw niyang gamitin ito. Hindi niya ito ginamit. Hindi niya ginamit ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam yung towel. So magandang malinaw din natin ito kasi may mga tao mali pagkaunawa dito. Waja'ala yanfudul ma'a biyadayhi. At yun nga, ginamit niya yung kanyang 2 kamay sa pagbuhos ng tubig sa kanyang katawan. So ginaganon niya, kumbaga, yung tubig. So dito, tinawag itong mujzi na bukod doon sa naunang nabanggit kanina na kamil o yung istihbab, mustahab, dito sa mujzi, ang pinagkaiba lang, siya ay, kumbaga, gumawa ng kumpletong wudu doon sa nauna. So dito, yung wudu at yung gusul, kumbaga, pinagsama na niya. Okay, so yung una, buo, kompleto yung wudu. Dito pinagsama na yung wudu at yung gusul. Kasi dito sa mujzi, pagkatapos siya hugasan yung kanyang siko, inugasan na niya yung kanyang ulo. Okay? Hinugasan na niya yung kanyang ulo. So dito sa fa'ataytuhu bil mandili falam yuridha, nang inabutan daw siya ni Maymuna ng towel, hindi raw ito ginamit ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya mayroong mga tao, iniisip nila na kapag tapos mo magwudu o maggusol, hindi ka dapat magpatuyo ng katawan. Hindi ka dapat gumamit ng towel. So ito ay hindi dalil doon. Hindi ginamit ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam yung towel, pero hindi ibig sabihin na hindi pwedeng gumamit ng towel o bawal gumamit ng towel pagkatapos maligo o magwudu. Dahil naiulat na ginamit niya rin ito sa iba pang mga pagkakataon, alhamdulillah. So yun yung problema minsan sa tao kapag limitado yung kanyang kaalaman, ginagawa niyang dalil ang isang bagay, samantalang meron namang ibang dalil na hindi naman niya tinitingnan. Sa pagtingin ng dalil, tinitingnan natin ito sa pangkalahatan, hindi yung isang bagay lang ang kinukuha natin bilang dalil. At sa iba pang ulat na idagdag dito, thumma yukhallilu sya'rahu biyadihi, at yun nga, katulad dun kanina, dun sa mustahab, yung kanyang kamay ay kumbaga, ano bang tawag sa Tagalog? Basta pinangkuskus niya ng kanyang ulo, hatta idadanna annahu qad rawa basyarata, hanggang sa mahaplos na niya yung balat sa kanyang ulo. Afada alayhi al-ma'a 3 marrat, at nagbuhos siya ng katawan, nagbuhos siya ng tubig sa kanyang katawan ng 3 ulit. Thumma gasala sa'ira jasadi, at hinugasan niya ang iba pang bahagi ng kanyang katawan. So ito yung
kanina na tinutukoy dito sa mujzi. Na anyway, pareho naman ito na na valid na paraan ng gusul, inshallah. So linawin ko lang doon sa nauna yung wada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wudu al-janaba. So si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mali pala yung nabanggit ko kanina. Hindi siya nagwudu doon sa umpisa. Ang tinutukoy dito, ginawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam yung wudu al-janaba, gumawa siya ng wudu para sa janaba. Nang tinutukoy dito yung gusul. So yung gusul tinawag din siyang wudu. Pero hindi sapat nga ang wudu para sa janaba. So ito yung pinagkaiba nilang dalawa. Yung mustahab at yung kamil. So dito nga sa mustahab, kinumpleto muna yung wudu, di ba? At dito sa mujzi o doon sa ijza, naghugas siya ng kamay, tapos parang ginawa niya yung parte ng wudu hanggang sa paghuhugas, hanggang sa siko, pero hindi na siya naghilamos, hinugasan na niya yung kanyang ulo at katawan. So dito rin sinasabi, wala yajibu alal mar'ati naqdi sha'riha fil ghusli min al janaba wa yalzimuha dhalika fil ghusli min al haid. So kung yung babae ay nakatirintas ang kanyang buhok, kung siya ay maliligo para sa janaba, hindi niya na ito kailangan tanggalin. Yung pagkakatirintas ng buhok ay hindi kailangan tanggalin. Pero kung para sa haid, maliligo siya mula sa haid, ay dapat niyang tanggalin ang pagkakatirintas ng kanyang buhok. So sinasabi ng mga scholar, ito ay dahil sa maaring mas madalas maging junub ang babae kaysa sa magkaroon siya ng haid. Ang haid, once a month. So yung pagiging junub ay maaring mas madalas pa. At ito ay ayon doon sa hadith ni Salamah. Iniulat ito ni Imam Muslim na sinabi, Qultu ya Rasulullah, inni imra'atun asyaddu dafra ra'si. O sugo ni Allah, ako ay babae na kumbaga matindi ang pagkakakulot ng buhok niya, kaya ito ay kanilang tinitirintas. So kung mapapansin ninyo yung mga negro, kumbaga yung mga African, yung buhok nila masyadong kulot. Kaya nila yung tinitirintas, kasi kapag hindi nila yung tinirintas, nakaganon yun, parang cotton candy. So tinitirintas sila para manageable, kumbaga. Ganun yung buhok ng ibang tao, alhamdulillah, kaya nila tinitirintas. Okay? So tinanong ni Salamah si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, afa unkiduhu ligaslil janaba? Tatanggalin ko ba yung pagkakatirintas ng buhok ko para sa paliligo sa janaba? Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la, hindi. Innama yakfika an tahfi ala ra'siki thalatha hathiyat. Hindi mo na kailangan tanggalin yung pagkakatirintas, sapat na para sa iyo na buhusan ang iyong ulo, at syempre kasama yung paghagod o paghaplos ng kamay. Sapat na itong gagawin ng 3 ulit. Thumma tufidina alikil ma', at ibuhos mo sa iyong katawan ng tubig, fatatharin. At ikaw ay magiging dalisay inshallah mula sa, ang tinutukoy dito mula doon sa haid, yung hadath akbar na dulot ng haid, ibig sabihin pwede na siya magsala at iba pa. Okay? So pwede siya magsala na. So kailangan bago magsala yung babaeng nagkaroon ng haid, maligo muna siya. Yung babae na may haid, tapos hindi pa siya nakapaligo, pero dumating na yung oras ng fasting, tumigil na yung kanyang haid, dumating yung oras ng fasting. Kailan nagsisimula yung oras ng fasting? Oras ng fajar. Sa limbawa, yung fajar 4:30, 4:20 nakita niya tapos na yung kanyang haid, tapos hindi pa siya nakakaligo kasi kailangan pa mag-igib, ganun. Pwede na siya mag-fasting, pwede siya mag-sahur, inshallah. Hindi kondisyon yung maligo muna bago makapag-fasting. Hindi siya kondisyon. So dito,
Doon sa guslul istihbab at yung guslu idza, so al-mas'alatu thalitha, yung sumunod na isa pang yung sumunod na usapin, al-agsalul mustahabba. Kung nung nakaraan na talakay natin, yung mga gawain na obligado dito ang wudu, obligado dito ang gusul, mga gawain na obligado dito ang gusul. Ngayon, mga gawain na sunna rito ang gusul. Okay? Taqaddama bayan al-iktisal al-wajibah. Natalakay na yung wajib dito ang gusul. Wa amma al-iktisal al-masnuna wal mustahabba fahiya, at yung mga sunna na gawain o gawain na sunna rito ang gusul. Una, al-iktisalu inda kulli jima', yung paliligo sa bawat pakikipagtalik. So, kung gusto makipagtalik uli, maligo ka muna bago kayo makipagtalik uli. At ito ay ayon sa hadith na iniulat ni Abu Rafi. Sinabi niya, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana data laylatin yagtasilu inda hadihi wa inda hadihi. Qala faqultu ya Rasulullah, ala taj'aluhu wahidan? Qala hada azka wa atyabu wa athar. So si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam daw ay naligo ng ilang ulit sa isang gabi dahil sa janaba. At tinanong siya nung sahaba, si Abu Rafi, hindi ba sapat ang isa? Ba't hindi mo na lang gawing isang paliligo na lang? Wag mo nang ulit-ulitin ang pagligo. Pero sinabi niya, ito ay azka, kumbaga mas dalisay, atyab, mas mabuti, athar, mas malinis. Okay? So yun yung hadith na iniulat ni Abu Dawud. Pangalawa, nagawain na sunna rito ang gusul, al-guslu lil jumu'ah, sa sunna ang maggusul sa jumu'ah, hindi wajib. Okay? Pero kung hindi ka talaga naliligo, sinasabi ng mga scholar, kailangan mo talagang maligo at least once a week, kahit jumu'ah man lang. Okay? So hindi wajib ang paliligo sa jumu'ah, ito ay sunnah. So merong hadith iniulat ni Imam al-Bukhari, idza jaa ahadukum al-jumu'ah falyagtasil. Kapag dumating ang sino man sa inyo sa jumu'ah, inabutan siya ng jumu'ah o papunta siya sa salatul jumu'ah, marapat siyang maligo. Pero yung sinabi dito falyagtasil, hindi ito pautos na wajib, ito ay sunnah. Wa huwa aqidul agsal al-mustahabba. Ito ang pinaka binibigyang diin na gusul na sunna, ang gusul sa jumu'ah. Pangatlo, al-iktisalu lil idain. So kapag Idul Adha, Idul Fitr, sunna rin ang maligo bago pumunta ng Musallal Eid. Pangapat, al-iktisalu endal ihrami bil umrati wal hajj. Ang paliligo bago pumasok sa ihram para sa umrah at hajj. Panlima, al-guslu man gasal al-mayyit. Yung nagpaligo ng patay, sunna sa kanya ang maligo pagkatapos yung paliguan yung patay. Sunna, hindi wajib ha. So, sinabi, man gasala mayyitan, falyagtasil. Sino man na magugas ng patay ay marapat na maligo. Iniulat ito ni Ibn Majah. Sa sumunod, tapusin na lang natin itong gusul inshallah. Al-mas'alatu rabi'ah, al-ahkamu al-mutarattiba ala man wajaba alayhi al-gusul. Ilang mga ahkam para sa sino man na magiging wajib para sa kanyang gusul. Katulad ng pagkatapos ng kanyang haid, nifas o janaba at iba pa. Sa sinasabi, unang-una, la yajuzu lahu al-maqthu fil masjidi illa abiri sabilin liqaulihi ta'ala wala junuban illa abiri sabilin hatta tagtasilu. Pinagbabawal sa junub ang manatili sa masjid, liban na lang kung dadaan lang siya rito. Okay? Ayon sa sinabi ni Allah sa Surah An-Nisa, verse 43, walang sino man na junub ang pwedeng manatili sa masjid, liban na lang doon sa dadaan lang dito hanggang sa makapaligo muna kayo. Okay? So naalala nyo dito yung si Ismail ayaw magadan kasi junub daw siya.
Yung mga scholars, sinasabi nila na kung may ganong pagkakataon, kailangan mo pumunta ng masjid o kailangan mo mag-adan pero junub ka, wala kang oras maligo kasi magbobomba ka pa ng poso, pero adan na, baka magalit yung kapitbahay, bakit late ka mag-adan. Pwede ka mag-wudu. Wudu para sa takfif ng janaba, mabawasan yung janaba, kumbaga, pwede ka na mag-adan, inshallah. Pwede ka rin dumaan ng masjid nga, pwede naman siya talaga, o pwede kang maupo ng masjid, magpunta, walang problema. Kapag nakapag-wudu ka na. Pero syempre, hindi ka pwede magsala. Kailangan mo pa rin maligo bago makapagsala. So ito nga, faida tawadda'a, jazalahu al-maqthu fil masjid. Kapag nakapag-wudu siya, pwede na siyang manatili nga sa masjid. Litubuti dhalika an jama'atin minas sahabati ala ahdin nabi sallallahu alaihi wasallam. Ito yung ginawa ng mga sahaba. Merong junub, walang oras maligo, nagwudu muna, natili sa masjid, pwede. Walianna al-wudu ay yukhaffifu al-hadath. Ang wudu ay nagpapababa ng hadath at ito ay ahadu at-tuhurain. Wal-wudu ahadu at-tahurain. Ang wudu ang isa sa mga nagpapadali sa isa tao. Yung gusul at yung wudu, yung isa pa. Pangalawa, la yajuzu massal mushaf. Hindi siya pwedeng humawak ng mushaf. Yung mushaf, yung Quran na puro Arabic. Pero kung yung hawak mo na Quran, may iba pang nakasulat dito, halimbawa tafsir o sa cellphone, pwede. Pwede mong hawakan yun. Pero hindi pwedeng basahin. Kasi madadaanan pa natin yun sa number 3. Nabanggit ko na ito nung nakaraan. Babuti nabanggit ngayon. So sinabi, la yamassuhu ilal mutahhirin, sinabi ni Allah, illa mutatahharun, sa suratul Waqi'ah, verse 79. At hindi sa hadith na iniulat ni Imam Malik, la yamussul mushaf illa tahirun. Walang hawak sa mushaf liban sa tahir. So pwedeng hawakan ito ng tahir pero yung junub hindi pwede. Hindi pwede. Yung kiraa, iba pa yung hatol doon. Okay? So junub ka, obviously bawal humawak ng mushaf. So pwede ka ba magbasa ng tafsir o magbasa ng Quran galing sa cellphone o nakaharap ka sa monitor ng computer, hindi mo naman hinahawakan. So dito, la yajuzu qira'at al-Quran. Bawal magbasa ng Quran yung junub. At sinasabi pa nga, kahit yung Quran na nasa pang-memorya mo, i-recite mo, bawal din. Kailangan maligo ka muna. Pero sa sinabi ng ibang mga scholar, kung sa kalagayan ng may haid, pwede. Pero sa junub, hindi. Kasi sa junub, pwede mo namang tanggalin ang iyong janaba anytime. Pwede kang maligo, di ba? Yung haid, hindi yun mapuputol hanggat hindi yun napuputol. Hindi ikaw magdedesisyon kung kailan yun titigil. Okay? Fala yaqra'ul junubu shay'an minal Qur'ani hatta yagtasil. Hindi pwedeng bumasa ang junub ng kahit anuman mula sa Quran hanggang sa siya ay makapaligo muna. Ito ay ayon sa hadith ni Ali radhiyallahu anhu. Iniulat ito ni Imam Ahmad. Kana alihi salatu wassalam, la yamna'uhu min qira'atil Qur'ani shay'un illa al-janaba. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam walang pumipigil sa kanya na basahin ang alinmang bahagi ng Quran liban na lang sa janaba. So kapag siya ay junub, hindi talaga siya nagre-recite ng kahit anong bahagi ng Quran. Walianna fi ma'nahu walianna fi man'ihi minal qira'ati hattan lahu alal mubadarati ilal iktisal. At isa raw sa mga hikmah nito ang pagbabawal sa pagbasa ng Quran ng sinamang junub ay naghihimok na magmadali siya sa paliligo. Okay? So mainam pala na kapag ikaw ay naging junub ay maligo ka kagad. Huwag mo nang palipasin yung oras. Okay? Wa izalatu almani lahu min alqira'a. At pagtanggal nga ng nagbabawal sa kanya na magbasa. At syempre wa yuhramu lahu aidan as-sala. Bawal magsala ang junub. Bawal magsala ang junub. Kung bawal ka gumamit ng tubig, magtayammum. Walang tubig, magtayammum. Hindi pwedeng palitan ng wudu ang gusul. Okay? Tayammum ang ipangpapalit sa gusul. At ganyan din, bawal din ang tawaf bil bait, ang pagtatawaf sa hajj o sa umrah, bawal din sa junub. Kama sabaka bayanu dalika indal kalami alal mas'ala,
mayajibu lahu al-wudu minal babi al-khamis. So gayon din, tinukoy ang mga bagay na ito kasi kung bawal magsala ng walang wudu at bawal magtawaf ng walang wudu, so ganun din, mas malaking hadath ang janaba kaysa sa hadath asgar na kailangan lang dito yung wudu. So tutuloy natin ito next week inshallah at yung tatalakayin na natin yung tayammum. Alhamdulillah, importante ito na maunawaan din natin inshallah. Hanggang dito na lang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.